Manalangin tayo sa Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya at makapangyarihang Diyos sa manaming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, sinasamba, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Naniniwala kami na kasama ka namin ngayong hapong ito. Naniniwala kami na ikaw ay nasa bawat tahanan ng aking mga kapatid na ngayon po ay tumugon sa iyong panawagan. Ako'y dumadalangin pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang ginagamit namin na ito na Zoom application. Pagpalain mo po ang signal. Hayaan mo na ang iyong salita'y malaya pong maihayag sa aking mga kapatid at sa lahat po ng dako. At dalangin kong pagpalain mo ang lahat ng narito ngayon. Naniniwala ako sa patid mong salita, ang anumang karamdamang meron kami ay iyon ang pinagaling at pagagalingin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon at maraming salamat at tayo po'y sama-sama ngayong hapong ito at tayo po ay bumasa ng salita ng ating Diyos at paki-co-host po ako. Sino ang nag-co-control
control ng Zoom. Gawin niyo po akong co-host para makapag-share ako ng aking screen. Ayun, salamat po. Ayan. At tayo ay bumasa ng salita ng ating Diyos. At sa hapong ito'y ating pag-uusapan ang tungkol sa tinatawag nating faith in the bosom of Fornace. Okay, at kunin natin ang ating pagbasa sa Daniel chapter 3 verse 18. And the Bible says, "But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Sa atin pong wika, ganito ang nasusulat, "Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Mga kapatid kong minamahal, ito po ang salita ng ating Diyos na buhay. Purihin natin ang Panginoon, yung malakas na palakpak sa ating Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Palang hapon, Brother Ernie. Kumusta po kayo? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malay, kaya ang kantaran. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa ating Diyos at sa hapong ito tayo po ay pinagsama-sama at sa ating mga kapatid na nasa Facebook Live, tayo po ngayon ay nasa gawain ng Al-Quwain dito po sa lugar ng United Arab Emirates. At nakikita ko sa aking screen, meron tayong bisitang masipag, matipuno, at talaga namang masiglang kapatid na disciple. Walang iba kundi si Brother Jess. Wala pa sa, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon, Brother Jess. Nasa Tondo ka ba o nasa Bulacan? Magsalita ka nga, Brother Jess. Nasa Bulacan ako ngayon pero Manila pa rin. Ayun, preacher ng Manila. Talaga naman. Hello. Blessed day. Kumusta kayong lahat dyan? Oh, praise the Lord. Andiyan yung kaibigan ko. Andiyan yung choir. Choir dati. Andiyan dyan. Sino, Brad? Sino? Yung isang instrumentalist ninyo. Taga-Tondo. Ayan siya. Nakikita ko. Hello. Maraming salamat, Brother Jess, sa iyong pagsama sa gawain sa Al-Quwain. Salamat din kay Sister sa ating kapatid niya nagbigay sa akin ng Zoom. Sister Janet. Hello, Sister Janet. Amen. International talaga ang Al-Quwain, ha? Talagang nakakapag-imbita kahit sa Pilipinas, ano ho? Okay. So maraming salamat uli, Brother Jess, sa iyong pagsama sa amin. At nawa pagpalain tayo at mapagpala ka ng gawain ng Panginoon dito sa Makikinig lang ako.
Amen. Makikinig Yan. lang ako. Amen. Okay, salamat. At sige po, yung lahat ng nakatayo, pwede na po kayong maupo. Amen. Mas nauna na ako. Nakita kanina. Okay. Tapos Anyway, inawak ng camera, tignan mo. malapit na ang inyo pong anniversary. Ano po? Ngayong August 12 na ba? 14. Parang nawala si Sister Janet. 14 nga yata. Hindi ako nagkakamali. Ano? Okay. At alam ko kayo naghahanda na. Amen. Amen. At mukhang handang-handa na. O August 14. Okay. So invite nyo ulit si Brother Jess para makasama natin sa inyong celebration. Amen. Okay. Okay po ba yung aking signal? Hindi ba nawawala? Tuloy-tuloy lang po ba? Amen. Okay lang. Okay na okay po. Okay. Salamat. Tayo ay magnilay ng kanyang salita ngayong hapon pong ito. And I would like to greet ang bawat isa ng advance happy anniversary. At nawa ay marami tayong dumalo sa araw po ng inyong anniversaryo. Okay. So anyway, sa hapong ito tayo ay magnilay ng salita ng atin pong Panginoon. At sa atin pong pagbasa, medyo maano po itong pagbasa natin. Pansinin po ninyo. Ang sabi po diyan sa Daniel chapter 3 verse 18. Yan, sabi diyan sa Tagalog na lang. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Ayan, okay? So, ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito ay walang iba nga kundi yung tinatawag nating faith in the bosom of furnace. Pag sinabing furnace ay yung naglalagablab na apoy, mainit na apoy. Yan. So, tingnan natin kung anong tungkol diyan mga kapatid. At dito sa atin pong pagbasa sa Daniel chapter 3 verse 18. Ang Book of Daniel ay itong istoryang ito ng pagkakasulat ay meron pong mga tao sa likod. Yan na. Sino yung nagsasalita? Sino yung kausap ng nagsasalita? At sino yung may akda ng pagkakasulat? Kaya ito po ang apat na ang limang tao. Pero yan ay 4 characters of the story. 4. Pero ang nakasulat ko ay 5 pero ang numero ay 5. Pero ang nakalagay ay 4 kaya babaguhin ko muna baka may makakita na 5 yung number. Okay. So 5 characters of the story. Atin pong isa-isahin. Una, sa ating Panginoon ay si Nebuchadnezzar. Sino si Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar II was born in 634 BCE in the region of Chaldea, in the southeast of Babylonia. His name is actually Nabucodonosor. Yan pala ang kanyang pangalan talaga. Nabu, ang ibig sabihin ay preserve my firstborn son in Chaldean, while Nebuchadnezzar is the name by which the Israelites of Canaan knew him from the Akkadian Nebuchadnezzar. He was the eldest son of Babylonian general of the Assyrian army. Kaya po pala ginamit yung salitang Nabu. Yung Nabu ang ibig sabihin ay firstborn son. Kaya siya po ay anak ng isang general in the Assyrian army. Nabu Apla Usur. Okay? Nabu, protect my son, better known as Nabopolassar. Yan. Okay? So, yan po si Nebuchadnezzar. Siya po ang pinaka
namumuno sa Babylonia noong mga panahon na iyon. Sa pagkakasulat ng Daniel chapter 3 verse 18. Ngayon, sino ang pangalawang character sa ating Daniel mismo? At sino sa Daniel? Daniel is the hero of the biblical book of Daniel. Ibig sabihin, yung book ng Daniel, si Prophet Daniel mismo ang siyang may akda. A noble Jewish youth of Jerusalem. He is taken into captivity by Nebuchadnezzar of Babylon and serves the king and his successors with loyalty and ability until the time of the Persian conqueror Cyrus, all the while remaining true to the God of Israel. Okay ha? Yan. So yan po yung pinaka-istorya ng pagdating ni Daniel sa lugar. Yun nga lang, na-capture ng Babylonia ang Jerusalem sa panahon ni Nebuchadnezzar. Kaya po, doong ma-capture ang Jerusalem, ang mga taong naroroon ay isanama. Ang mga hayop, mga kabuhayan ay dinala sa lugar ng Babylonia. Kaya kasama po itong si Daniel na dinala doon sa Babylonia. At alam nyo, mas sa ating Panginoon, sabi diyan until the time of Persian conqueror Cyrus. Si Cyrus, mas sa ating Panginoon, ang siya pong nagpahintulot na ang mga Israelita doon sa Babylonia ay bumalik po ng Jerusalem. Subalit, 4 na hari from Nebuchadnezzar to Cyrus, bali 4 po na hari ang dinaanan ni Daniel. Kaya po, mahabang panahon na nandoon si Daniel sa lugar po ng Babylonia. At ang sabi sa ibang pagkakasulat, 70 years. Simula nang ang Israelita ay madala sa Babylonia bago po sila nakabalik uli ng Jerusalem. So yan po si Daniel. Now, meron pong 3 na involved dito sa binasa po natin sa ating Panginoon. Ang pangalan po nila ay Shadrach, Meshach, and Abednego. Sino itong 3 gamol na ito? Okay, yan, tingnan natin. Ang 3 ito, ang tawag po sa 3, mamaya papaliwanag pa yan. Ang totoong pangalan ng 3 yan sa Biblia mismo ay sa Daniel chapter 1 verse 3 hanggang 7. Ang pangalan po ninyo ay Hananiah, Mishael, Azariah. Yan. Ang 3 iyan ay kaibigan ni Daniel. And their friend Daniel begins with the 4 of them being taken captive from their homes in Jerusalem noong 605 BC during a siege by King Nebuchadnezzar of Babylon. All 4 well intelligent. Papabasa niyo po yan sa Daniel chapter 1. All 4 well intelligent, good-looking, yan, kaya sabi ko, gamol, young men at the time of their capture, and they were likely of the royal family of nobility of Judah. Ang 4 po na ito, na sa ating Panginoon, nasa kanila ang mga katangian yan. At sila ay hindi basta-basta rin na mga kabataan, mga kapatid sa ating Panginoon. May masasabi rin ang kanila pong pamilya. Subalit, sa panahon nang sila po ay ma-captured ng Babylonia, wala pong mahirap, walang mayaman. Pare-pareho lang. Okay ha? Pag sila po ay, nung sila po ay nasakop ng Babylonia, walang mahirap, walang mayaman. Lahat sila pagdating doon, magiging alipin nila. Magiging taga-sunod nila. Mga kapatid ko, sa talagang totoong naroroon, parang katulad din ngayon sa virus. Parang walang mayaman, walang mahirap. Pare-parehong affected, mga kapatid. But anyway, maikwento ko lang kanina ay masaya kami kasi kami po ay sa St. Joseph. So nagbukas na yung simbahan at winelcome na ang mga
parishioners man sa ating Panginoon at kami po ay nakapag-schedule kaya ako po ay nakapagsimba kanina. So, napaka-saya sa kalooban na muling makapasok po sa simbahan. Ano? At nawa diyan sa Alcuin ay kayo po ay parang sarado pa yata ang simbahan. May simbahan po ba sa inyo? Wala. Wala. Pero sarado po, ano po? Oh, kaya ang simbahan nyo muna, yung bahay ni na Brother Rico at Sister Janet, ano? So, inilipat nyo na ang simbahan dyan sa inyong bahay, ano? Siguro i-announce siguro natin na open na kamo yung simbahan dyan kasi yung bahay nyo naman ang simbahan dyan. Okay. So kanina, nung ako ay sumimba sa ating Panginoon, walang mahirap, walang mayaman. Pare-pareho lang. Pare-pareho ang distansya, pare-pareho na anong tawag dyan, yung dinidisinfect, dumadaan sa disinfection, pare-parehong tinatamaan ng ano sa ulo para tingnan yung iyong temperature, pare-parehong nakapila kami, pare-pareho sa upuan sa simbahan. Walang mahirap, walang mayaman, pare-pareho na nakaupo nang hindi aalis sa upuan. Pare-pareho na hindi pumupunta sa CR. Pare-pareho ang buhay. No? So ganyan ang ating kalagayan ngayon. Okay? So kaya sila, nung sila po ay makaptured ng Babylonia sa ating Panginoon, dala silang lahat pare-pareho. Ito po ang dahilan ng pagpapalit ng kanilang pangalan. Makinig po kayo si Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi talaga yan ang totoong pangalan, kundi Hananiah, Mishael, and Azariah. Ngayon, bakit pinalitan? Ganito po. Makinig po kayo Ang reason ng pagpapalit ng pangalan nitong tatlong pinaka-main character sa atin pong binasa ay to forget the God of their fathers. Para palitan. Para palitan ang kanilang paniniwala, kalimutan ng paniniwala sa Diyos ng kanilang ama, ng Israel. To become the savior of the Chaldean idolatry. Ano ang ipapalit sa kanila? Walang iba kundi yung paniniwala ng Chaldean or Babylonia. Yun ang i-input sa kanila sa ating Panginoon. Kaya binago ang kanilang pangalan. Tingnan niyo po. Ang Shadrach, sa ating Panginoon, ang ibig sabihin ay the inspiration of the sun. Ang Meshach of the goddess Shak, under which name Venus was worshipped. And Abednego is the servant of the shining fire. Are you still listening po? Maganda po ba yung pinalit sa kanilang mga pangalan? Sa pag binabasa ko po, ang gaganda ng mga ipinalit sa pangalan. Pero alam niyo sa ating Panginoon, dalawang reason nga. Una, para kalimutan nila ang Diyos ng kanilang ama doon sa Israel, doon sa Jerusalem. Pangalawa sa ating Panginoon, para sila ay maging armor ng lugar ng Babylonia, maging asset sila. Tingnan niyo po, ang ganda ng alok. Ang ganda ng gagawin sa kanila Mula sa pagiging alipin, gagawin po silang tagapagtanggol din ng Babylonia. Ang ganda ng alok. Pero makikita natin sa ating Panginoon, kahit anumang gawin sa mga lingkod ng Diyos, anumang alok ng mundong ibabaw na ito, pero kapag ang usapan na ay ang pananampalataya sa Diyos, ang mga totoong lingkod ng Diyos ay naninindigan sa kanyang pananampalataya. Amen? Kahit anong alok ng paligid, maninindigan ba kung sino ang Diyos? Kung sino ang Diyos ng mga taga-Umalquin, maninindigan po ba? Okay. Tingnan natin sila. Tingnan niyo po ito sa ating Panginoon. Okay? So sa ating pong binasa, ganito. Sa Daniel chapter 2, mga kapatid ko sa ating pong Panginoon, Daniel chapter 2, may istorya dyan. Sabi niya na tells how Daniel interpreted a dream of Nebuchadnezzar II, king of Babylon.
the king saw a gigantic statue made of 4 metals, from its gold head to its feet of mingled iron and clay, as he watched a stone not cut by human hands destroy the statue and become mountain, filling the whole world. Si Nebuchadnezzar po, nagkaroon siya ng panaginip. At alam nyo, sa chapter 2, tinatawag niya ang lahat ng mga manghuhula, salamangkero, at yung mga iba't iba pa, na may mga magic, tinatawag niya. At ito ang kanyang batas. Ang sabi niya, sa lahat ng kanyang mga bibigyan ng pagkakataon para i-interpret ang kanyang panaginip, dahil siya ay nababalisa sa ating Panginoon. Makinig po kayo. Kapag hindi nila nahulaan ang panaginip ni Nebuchadnezzar, ang utos lang naman ay papatayin lang naman sila. Papatayin lang naman sa ating Panginoon. Ganon din sa kanilang pamilya. Ngayon, tingnan niyo po sa ating Panginoon. Itong si Daniel ay talagang sikat na sikat po yan si Daniel. Sa pag-i-interpret doon sa mga panaginip. Ngayon, nanalangin si Daniel kasama niya yung 3 kaibigan. Para po, sa ating kasama niya yung isa pang katulong ng hari. At sila ay dumalangin sa ating Panginoon. At ang sabi roon, sa chapter 2, nagkaroon ng revelation si Daniel. Parang itinuro ng Diyos sa kanya kung ano yung panaginip. Kaya, yung panaginip, ni-reveal niya kay Nebuchadnezzar. Nung sabihin yon, yung panaginip tungkol sa gigantic statue, made of 4 metals, nasa chapter 2 may mga kahulugan, from its gold head to its feet of mingled iron and clay, as he watched a stone not cut by human hands. Ibig sabihin sa ating Panginoon talagang napakatibay, napakaganda nung gagawing statue. Kaya alam niyo po, noong sinabi yun ni Daniel, nakaisip ito si Nebuchadnezzar. Kaya sa chapter 3 ng Daniel, si Nebuchadnezzar po ay nagpagawa ng napakalaking statue niya. Nagpagawa. At alam nyo ano ang batas ni Nebuchadnezzar? Ito po sa ating Panginoon. Makinig po kayo. Yan. Ang batas niya, sa Daniel chapter 3 verse 6, whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Tingnan nyo ang sino mang hindi sasamba sa kanyang ipinagawang malaking rebulto niya ay immediately itatapon doon sa naglalagablab na apoy na napakatindi ng init, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung pinagawa niya, pag may hindi sumamba, itatapon sa apoy. Susunugin. Tingnan niyo kung ano nangyari. Ang sabi po diyan, but there are some Jews, whom you had set over. Sabi ng mga tauhan niya, the affairs of the province of Babylonia. Nako, merong nagsumbong. Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve gods nor worship the image of gold you have set up. Yun, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Ano ang utos uli? Kapag hindi sumunod, itatapon sa naglalagablab na apoy, napakainit na apoy. Mga sa ating Panginoon. At merong hindi sumunod sa chapter 3 verse 12. Walang iba kundi yung 3 kaibigan ni Daniel. Hindi sila yumukot, hindi sila sumamba doon sa ipinagawang malaking imahe na iyon. Malaking rebultong iyon. Ano po ang nangyari? Tingnan niyo po The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and the 3 men firmly tied fell into the blazing furnace. Tingnan niyo mga kapatid ko sa ating Panginoon
yung mismong nagdala doon sa tatlo na mga tatlong kalalakihang, ano yan, yung mga sundalo na nagdala doon sa tatlo ay nasunog mismo sa sobrang init noon pong apoy. Nakikinig pa po kayo? Ha? Tingnan nyo ha? Tinupad yung sinabi ng hari na susunugin. Ngayon, mga kapatid ko sa ating Panginoon, nung dinala na itong tatlo, inilagay doon sa may apoy, namatay yung nagdala. Pero anong nangyari doon sa tatlo? Makinig po kayo sa ating Panginoon. Sabi diyan ay Daniel chapter 3 verse 25. He said, "Look, I see," sabi ni Nebuchadnezzar, "4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like son of the gods." Napakaganda. Nung tiningnan nila sa ating Panginoon, ang inilagay lang doon sa apoy ay tatlo. Pero ano sabi? Bakit 4 yung nakikita ko at yung isang naroroon ay parang Diyos? Anong ibig sabihin ba sa ating Panginoon? Itong tatlong ito na inihagi sa pugon, sa naglalagablab na apoy, na napakainit ng apoy, hindi po nasunog, mga kapatid, sapagkat kasama nila si Yahweh El Shaddai. Pagkasama pala si Yahweh El Shaddai, kahit ihagi sa apoy, hindi masusunog. Mahina ang amen kayo ni Sister Janet. Yan ha. Napakaganda ng istorya, no? Yan, dinala sila doon sa apoy, napakainit, namatay yung nagdala, pero nandoon sila sa ating Panginoon. Silang tatlo, kumpleto, buhay na buhay, may pang-4 pa, kasama si Yahweh El Shaddai. Kaya sa hapong ito, sa ating Panginoon, titingnan natin ha, ang ating pananampalataya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Sa gitna ng napakainit na apoy, ating titingnan ang ating pananampalataya. Okay? Yung apoy sa ating Panginoon na pinaglagyan sa kanila, sila puro na'y mapamatay na. Ibig sabihin, mapapahamak ang kanilang buhay. Talagang totoo, masusunog sila. Buhay na ang nakataya doon. Pero kahit pala nakataya ang buhay mo, pag may pananampalataya ka sa ating Diyos, ililigtas tayo ng ating Diyos. Okay. Now, tingnan po natin sa ating Panginoon. Kasi ang kalagayan natin ngayon sa sitwasyon sa ating paligid, ang pinaka-instrumentong gagamitin natin, pananampalataya talaga sa Diyos. Di po ba? Sa nangyayari sa ating paligid, sa ating Panginoon, na kahapon kausap ko yung anak ng kapatiran sa Nueva Ecija. Alam niyo po ay umuwi ng Pilipinas kasi mula March nung mag-lockdown, wala nang trabaho. Kaya na-discourage na sila na pauwiin na lang sa ating kasi walang trabaho. At napakaraming mga Filipino na pinapauwi galing sa iba't ibang bansa kasi mga walang hanap buhay. Kaya talaga ngayon, sa panahon ngayon, ang pinaka-instrumentong magagamit sa ating sitwasyon ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. At kung sa tingin mo sa buhay mo, katulad ka ng tatlong ito na parang nasa pugon, parang nasa apoy, na parang unti-unti na masusunog, unti-unti na nawawala ng pag-asa, huwag kang mawala ng pag-asa dahil kapag natiyak mo na kasama mo si Kristo, tayong lahat ay nakatitiyak ng kaligtasan mula sa Kanya. Amen? Okay. Tingnan niyo po ha. Di ba? Hindi nga nasunog. No? Hindi nasunog. Kaya sa verse 30 ng Daniel chapter 3, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Biruin nyo, sabi ko nga sa inyo kanina sila po ay dinala doon kasi gagawing alipin. Gagawing alipin. Pero nung ma-encounter
ni Haring Nebuchadnezzar, si Yahweh El Shaddai, na itong tatlong ito ay hindi pinabayaan ng Diyos. Tingnan nyo ba sa ating Panginoon? After all, biyaya ang dumating sa kanilang tatlo. Yung tatlo ay prinomote ni Nebuchadnezzar na sila ay kasamang mamamahala sa lugar po ng Babylonia. Kaya naniniwala ako, ang sino mang makakatagal sa pandemyang ito, pagkatapos ng pandemya, mayroong biyaya na ipagkakaloob si Yahweh El Shaddai na higit pa sa ating inaasahan. Parang hindi kayo naniniwala, mga kapatid. Parang malungkot kayo. Parang ang ganda naman nung sinabi ko, pero ang lungkot ninyo. Uulitin ko po, ha? Tira nga, yung tatlo, dapat sunog na sila, patay na sila, pero nakatagal sila. Kaya naniniwala ako, ang sino mang makakatagal sa pandemyang ito na kay Kristo, pagkatapos ng pandemya, merong bagong biyaya na ipagkakaloob ang ating Panginoong Hesus. Yun sabihin mo yung medyo yung katabi mo, sabihin mo, tatagal ka ba? Anong sabi ng katabi? Makakatagal daw po ba siya? O susuko na? Okay, now, sa ating Panginoon, sa gitna po ng furnace, no? Sa gitna ng matinding apoy, sa ating Panginoon, okay, ang gamit kaya ay walang iba kundi ang pananampalataya. Now, let us try to make what we call acronym. Yan. Minsan ko lang itong ginagawa, yung acronym na paraan ng pagbabahagi. But ating gamitin ngayon sa inyo pong lugar. Gakuhain natin yung salita pong furnace. No? Yan. Una, yung letter F po na lesson. Sa paggamit ng pananampalataya sa gitna ng matinding pugon o matinding apoy, ang una po ay use your faith. Okay, ha? Kapag napakainit na ng sitwasyon, kapag napakadelikado na ng sitwasyon, kapag nakikita mo na para bang nasa gitna ka ng napakatinding kalagayan ng buhay mo, na buhay na rin ang nakataya, na kabuhayan ang nakataya, na ang nakataya ay ang ating sarili mismo, ang dapat gamitin ay walang iba kundi ang pananampalataya. Sabi po dyan, before dumating ng Daniel chapter 3 verse 18, ganito po ang nakasulat nung kinakausap na sila. Yung tatlo? Ano sabi ng tatlo? If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty hand. Inig po kayo, ha? Anong sabi ng tatlo? Kung kami man ay ihahagis sa pugon na iyan, sa napakainit na apoy na yan, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa aming lahat. Yan. Anong sabi ng tatlo? Kahit na kami ihagis dyan, sa pugon na iyan, meron kaming Diyos na magliligtas sa amin sa iyong mga kamay, ang sabi nila sa hari. Amen. Hallelujah. Sitwasyon sa ating buhay. Kapag nanganganib na mismo ang buhay, ang kabuhayan, ang lahat-lahat sa ating buhay, ang kailangan gamitin ay ang pananampalataya. Nakikinig po kayo? O ito, napakinggan ko lang naman kasi minsan hindi natin ginagamit yung pananampalataya natin. May mga pagkakataon, Kaya meron pong kwento, mga kapatid sa ating Panginoon. Yung kwento po, paligsahan ng Diyos. Ito, napakinggan ko lang naman kwento. Paligsahan, mga kapatid. Tatlong klase ng tao. Una, Muslim. Pangalawa, anong tawag dyan? Chinese. Pangatlo,
Filipino. Ha? Muslim, Chinese, Filipino. Nakikinig pa po kayo? Ha? Paligsahan yung tatlo ha. Kung sino ang ililigtas ng kanilang Diyos, mga kapatid. Una ay sila po, ang ginawa ng tatlo, pumunta sa isang mataas na building. Mga 50 floors. Building mataas. Doon sa itaas ng building, pumunta sa gilid yung tatlo, mga kapatid ko sa ating Panginoon. At ang usapan nila, sila po ay tatalon. Nakikinig po kayo? Yung tatlo, pumunta doon sa napakataas na building, 50 ang floor. Tapos, tatalon sila. At titingnan nila sa ating Panginoon kung sino ang buhay pagdating sa baba. Pagdating sa baba. Kaya yung tatlo naroon na sa taas. Unang tumalon ay ang Muslim. Pagtalon doon sa mula sa 50th floor, tumalon papunta sa baba sa ating Panginoon. Habang nung siya ay mahuhulog na, ang sabi niya, ala, 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 ala. Habang nahuhulog, ala, ala. Pagdating doon sa semento, nakatayo, buhay mga kapatid. Buhay. Matindi. Buhay. No? Ngayon, no? Ano kasunod na lahi? Chinese, mga kapatid. Chinese. Nandun na sa taas. No? Pag-akma, natatalo na. Sigaw naman siya. Buddha, 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 Buddha. Naho, pagdating doon sa semento, sa baba, buhay mga kapatid. Nakatayo, buhay. Ano ang susunod? Kristiyano. Pangatlo. Nandoon sa tuktok ng building. Naho, nung tatalo na, ang sinisigaw una, Kristo. Pero noong siya ay nandun na sa kalagitnaan, ang isinigaw na, Buddha, Buddha, ala, Buddha, ala, Buddha. may mga pagkakataon, mga kapatid ko sa ating Panginoon, hindi natin masyadong magamit yung pananampalataya natin, Si itong tatlong ito, mga kapatid, hindi po nag-ala-Buddha. Wala po silang ala-Buddha. Ano sabi ng tatlo? Ulitin ko ha, itong verse na ito. Napakaganda nito eh. Ang sabi nila kay King Nebuchadnezzar, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty. Ano sabi ng tatlo? Kahit kami ay ihagis mo dyan sa pugo na yan, sigurado kami, ililigtas kami ng Diyos ng Israel. Kahit na kami ay makarating dyan sa apoy na yan, ililigtas pa rin kami ng aming Diyos. Amen? Ha? Amen. Nawa, masabi rin natin yan, kahit sa panahon ng pandemya, proud tayong sabihin, kahit sa panahon ng pandemya, kaya kaming iligtas ng aming Kristo na pinaniniwalaan at sinasamba. Amen. Okay. Ano ang pangalawa? Ano ang una? Faith in the bosom of furnace. Ano ang una? Use your faith. Second thing that we should know is use your upward faith. Yan ha? Sa gitna ng matinding apoy. Ang pangalawa, use your upward faith. Ano yung upward? Anong ibig sabihin ng upward? Yung pataas. Okay ha? Pataas na pananampalataya. Makinig po kayo sa ating verse na binasa. Ano sabi doon? But even He does not. Kung hindi man kami iligtas, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Yan ang pananampalataya pong pataas. Ha? Anong sabi ng tatlo? Yan ang matinding pananampalataya. Anong sabi ng tatlo? Doon sa verse 17, ililigtas kami ni Yahweh. Pero sa verse 18, ano sabi ng tatlo? Kahit kami hindi iligtas,
ni Yahweh sa pugon na iyan. Anong sabi nila? Hindi pa rin kami sasamba sa inyong ipinagawang rebulto na iyan. Yan ang pananampalataya na matayog, no? Yan ang pananampalataya na paakyat papunta sa taas. Are you still listening? Amen. Ha? Amen. Napakaganda ng verse na yun eh, no? Yan talagang pananampalataya. Ano sabi nila? Kahit hindi man kami iligtas ni Yahweh, hindi pa rin kami sasamba diyan sa ano na yan. Diyan sa ipinagawa ninyong rebulto. Parang ganito ang dating mga kapatid ko sa ating Panginoon eh. Ano kung ako'y mawala ng trabaho? Basta ako'y may Kristo, sigurado akong hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Yung tatlo, hindi nakapagsalita ng reklamo. Nako, sabi, walang reklamo yung tatlo, mga sa ating Panginoon. Kasi sigurado yung tatlo na hindi sila pababayaan ni Yahweh. Kaya ano sabi niya? Kahit hindi kami niligtas, kay Yahweh pa rin kami. Kahit anong mangyari sa aming buhay, kay Yahweh El Shaddai pa rin kami. Kahit ang negosyo'y hindi tumubo, kay Yahweh El Shaddai pa rin kami. Kahit hindi pa nakakauwi ng Pilipinas hanggang ngayon, kay Yahweh El Shaddai pa rin kami. Kahit hindi pa na-answered prayer, kay Yahweh El Shaddai pa rin kami. Kahit may problema pa rin hanggang ngayon, kay Yahweh El Shaddai pa rin kami. Kahit iilang piraso pa kami ngayon, kay Yahweh El Shaddai pa rin kami. Tinitingnan ko yung amen ni Sister Ria. Diba? Yan ang paninindigan po noong tatlo eh. Amen po? Kaya yan po ang pangalawa ha. Yan. Faith in the bosom of furnace. We are going to use the upward faith. The third one is this. The third one is use your rapport. Yan. Pag sinabi pong nasa letter R na tayo, ano ho? Furnace yan eh. Acronym o letter R. Ano yung letter R? Rapport. Ano pag sinabing rapport po ay a close and harmonious relationship. Yan. A close and harmonious relationship. Kasi makikita nyo po dun sa binasa natin, yung ating pagbasa, na ang tatlo pong ito, talagang may closeness sa Diyos eh. May closeness kay Yahweh. Kasi napaka-personal eh. Anong sabi ng tatlo? Kung hindi mo kami tutulungan eh. Kung hindi kami tutulungan ng aming Diyos, hindi pa rin kami kasasamba sa inyong Diyos na iyan. Ha? Ibig sabihin, itong tatlo, talaga po nandun yung closeness nila sa Diyos. Diba? O kayo po, sigurado ako meron din kayong mga kaibigan naman, di po ba? Pag pag meron kang kaibigan, nakapaglalaan ka ng tiwala sa kanya, di po ba? At kapag ikaw ay close sa iyong kaibigan, man sa ating Panginoon, medyo mapapanatag ang iyong pong kalooban eh. Kasi halimbawa, may pupuntahan kayo, ang kasama mo kaibigan mo, na alam mo na yung kaibigan mo maaasahan. Okay ha? Alam niya ang kanyang ginagawa. Di ba? Mapapanatag ang ating kalooban. Amen. Are you still listening po? Yan ang nagagawa ng rapport sa ating Panginoon. Pag kayo po ay close, having a good relationship to each other sa ating Panginoon, napapanatag ang kalooban mo kasi alam mo hindi ka pababayaan. Amen. Parang yung mga ganun din sa mahal sa buhay, di po ba? Kahit na magkalayo kayo, pero close na close kayong dalawa. Ang ganda ng iyong relasyon. Kahit malayo siya, dama mo na naririyan siya na hindi kanya pababayaan sa oras ng iyong kailangan. Liban na lang kung medyo duda ka ng konti. Hindi buo yung tiwala mo sa ating Panginoon. Kung ikaw ay babae na nasa Pilipinas, nag-aabang ng padala ng iyong mister galing ibang bansa man sa ating Panginoon at hindi ka sigurado na mahal ka talaga, medyo magbabalisa ka kung papadalhan ka pa.
Pero kapag close kayo, may magandang relasyon, sigurado yon. Hindi kanya talaga iiwanan sa ere. Hindi kanya talaga pababayaan. At ang tao na may closeness sa Diyos, sa ating Panginoon, ginagamit ng kanyang magandang relasyon sa Diyos. May sinabi po sa Isaiah. Isaiah chapter 43 verse 2. Ito, makinig po kayo ha. Itong verse na ito ay para lamang sa mga close kay Yahweh. Ang tanong ko, ang mga taga-Umalquin kaya close kaya kay Yahweh talaga? Kasi itong verse na ito para sa may connection sa Diyos. Kapag wala kang connection kay Yahweh, hindi para sa iyo ang verse na ito. Pero sa may mga connection, maganda ang relasyon kay Yahweh. Ang sabi diyan, when you pass through the waters, I will be with you. Kapag dumaan ka sa tubig, sasamahan kita. When you pass through the rivers, there will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Kapag ikaw ay dumaan, kanta yan. Sa anniversary na lang siguro natin kantahin. Huwag na ngayon kasi maganda na ang upo ng mga choir eh. Nakakahiya namang patayuin pa, no? Sa anniversary, di ba? Ano sabi doon sa awitin? Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Amen. Ha? Ulitin ko, ito ay para sa magaganda ang relasyon sa ating Diyos. Kahit dumaan sa tubig, kahit lumakad sa apoy, ang mga taong close sa ating Diyos, hindi pwedeng pabayaan ng ating Diyos. Pakitapik sa balikat kung meron kang katabi, sabihin mo, pag close ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Huwag mo naman iuuntog yung ulo mo, Sister Rhea, sa semento ha. Okay lang, wala ka namang kapartner. Natatakot ako, ginaganon yung ulo, baka tumama doon sa semento yan. Hindi kayo close ng semento ha. Okay, now ha? Nasa letter R na tayo. Ayan. Pang-apat, number 4, about the faith in the bosom of furnace. Pang-apat po, letter N. Yung letter N ay, use your nameless. Use your nameless. Napansin niyo po doon sa tatlo? Hindi nila pinagmalaki yung pangalan nila. Hindi nila isinabi doon sa hari, ay nako, ako si Mesak, ako si Sadrak, ako si Abednego. Kilala kami sa Jerusalem. Tanyag kami sa Jerusalem. Hindi nila nasabi yun. Hindi nila i-promote ang kanilang sarili. Hindi nila pinakilala ang kanilang sarili. Bagkus sino ang kanilang pinakilala? Walang iba kundi ang Diyos nila, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Jerusalem. Sila, yun ang kanilang ipinakilala. Sa gitna ng matindi ang ating pinagdaraanan sa buhay, you don't need to say anything about yourself, about ourselves. We don't need to promote ourselves. Lalo tigit sa panahon ngayon sa ating Panginoon. Di ba? Sa panahon ngayon, naku, hindi mo pwedeng sabihin magaling ka. Hindi mo pwedeng sabihin ako ay matalino, ako ay mayaman. Nasa akin ang yaman ng mundo. Hindi mo pwedeng sabihin. Kasi kapag mahina ang iyong resistensya at kinapitan ka ng virus, kahit gaano ka kayaman, pwedeng matodas. Diba? When we are in the bosom of furnace, what are we going to do? Use your nameless. Para yung pangalan ni Yahweh ang matanyag sa ating buhay. Makinig po kayo. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba at si Yahweh ang ating ipinopromote, ganito po ang ginagawa ni Yahweh. Ang sabi diyan sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up.
Anong sabi diyan? Yung mga nagpapakumbaba sa harapan ni Yahweh ay itinataas ng Diyos. Tingnan nyo, yung tatlo, kahit sa gitna ng matinding apoy, iniingatan ni Yahweh. Bakit? Kasi kinalimutan nila kung sino sila. Sa gitna ng apoy, ang mahalaga sa kanila, nandoon si Yahweh El Shaddai. Ano ang ibig sabihin? Sa gitna ng matindi nating pinagdaraanan sa buhay, huwag nating tingnan ay ang ating sarili. Tingnan natin ay si Yahweh, sapagkat si Yahweh ang mag-aangat sa ating lahat. Si Yahweh ang mag-iingat sa ating lahat. Si Yahweh ang magtataas sa ating lahat para hindi kaabutin ng matinding apoy na iyan. Anong ibig sabihin? Sa gitna ng matinding pinagdaraanan natin sa buhay, aminin natin sa Diyos, Lord, wala po kaming magagawa. Hindi po namin kayang magtagumpay. Ikaw lang ang aming inaasahan sa aming buhay. Amen? Okay. Yan. Next. Panglima. Sa atin pong acronym ng furnace, when you are in the bosom of furnace, what are the instrument that you are going to use? Number 5 is use your appeal. Pakisabi sa katabi mo, use your appeal. Brad, bakit kailangan pa yung appeal sa gitna ng matinding apoy? Okay. Dito ko po yan kinuha. Makinig po kayo. Tingnan niyo po habang sila po ay nandun sa gitna ng apoy, listen to this. Sabi diyan, he said, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, look, I see 4 men walking around the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods. Tingnan niyo po. Why? Sa gitna ng furnace ay gagamitin po yung appeal. Ang sabi diyan ay 4 men walking around in the fire. Yan na. Sa gitna po, nandun sila sa gitna ng matinding apoy, sila po ay palakad-lakad doon sa gitna ng apoy. Yung 4, naglalakad lang doon. Ano po ang connection ng appeal dyan sa ating Panginoon? Yung kanilang appearance, no? Yung kanilang dating, nagpalakad-lakad lang po sila doon sa. Ibig sabihin po, sa ating Panginoon, hindi mo makikita na sila po ay nalulungkot. Are you listening po? Sa gitna po ng apoy, hindi mo makikita doon yung sila, lungkot na lungkot, yung mukhang lugi, di ba? Walang sinabi doon. Walang sinabi doon. Habang naglalakad sila sa apoy, sila po ay umiiyak, sila po ay hitsurang stress na stress, sila po ay hitsurang depressed na depressed, sila po ay hitsurang luging-lugi. Are you still listening? Maaari pa nga, habang naglalakad sila dun sa apoy, maaaring kumakanta pa yan. Celebrate, Jesus celebrate. Nasa gitna ng apoy, palakad-lakad lang Di ba? Nasa gitna ka na ng apoy, palakad-lakad lang, ibig sabihin, relax na relax. Yung hitsura ng mukha, hindi hitsurang hagas na hagas, kundi relax na relax. Pag minsan dumadaan tayo sa mga apoy ng buhay, di ba? Pag matindi ng problema natin, ang tindi ng ating mga, di ba? Mga suliranin natin, minsan yung hitsura, hindi mo na mahitsurahan, mga kapatid. Kahit magaling na pintor, hindi mo na mahitsurahan. Are you still listening? Ano ba ang ibig sabihin ng appeal dito? Kahit na matindi ang problema mong pinagdaraanan sa buhay mo, ayusin mo pa rin ang sarili mo. Diba? Mapapakinggan natin yan sa mga turo ni Brother Mike Doon sa mga babaeng hiniwalayan ng asawa. Tapos anong ginagawa? Nagpapakalosyang na. Hindi na nagme-makeup, hindi na nag-aayos ng sarili, basta na lang kung ano ang hitsura, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Ano sabi ng ating punong lingkod? Ayusin mo ang hitsura mo. Kung yung ipinagpalit sa iyo ng mister mo ay sexy, talaga namang maayos ang katawan, ayusin mo rin ang katawan mo.
Huwag ka anong tawag dyan? Magpakadambuhala. Diba? Ay sexy yung ipinagpalit sa iyo, edi ang gawin mo, magsumba ka parati. Ayusin ang katawan. Magpaganda ng katawan. Diba? Iniwanan ka na nga, magpapalugi ka pa. O, ano yung ipinagpalit sa iyo, sa ating Panginoon, pag nagsuot ng damit, napakaikli. O hindi ikaw, magsuot ka rin yung mas maikli paroon. Diba? At magpasensyo ka doon sa tinitirhan nila, doon sa lugar ng asawa mo. Ha? Ipakita mo roon. Diba? Oh, yung ipinagpalit sa iyo, napakakinis ng kutis. O hindi ikaw, magpakinis ka rin. Yung glutathione, wag lang ipuna sa katawan, lakin mo na yung glutathione. ano lang ang gusto ko sabihin, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Kapag dumadaan tayo sa gitna ng matinding apoy ng buhay, huwag tayo magmukhang miserable. Huwag tayo magmukhang malungkot. Kundi kailangang i-enjoy ang ating buhay sapagkat ang sabi sa awitin, minsan lamang minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Ha? Oh, minsan lamang po. Nandiyan pa po kayo? Pag tayo namatay, ay tapos na mga kapatid. Hindi mo na magagamit yung marami yung biniling makeup. Di ba? Oh, hindi. Oh, kaya may kwento sa akin yung isang preacher eh. Meron daw isang kapatiran sa gawain. Takang-taka sila tuwing dumarating. Iba't iba ang forma. Minsan pag pumunta sa gawain, bonggang-bongga ang damit, mga kapatid. Talaga namang suot niya yung parang kanyang pangsagala ang dating na kasuotan. Talagang formang-forma. Meron namang mga time ng gawain, pag dumarating, simpleng-simple ang suot. Naka-t-shirt lang, simpleng-simple ang suot. Isang araw, kinausap nila, tinanong, sabi, sister, bakit ba ganyan ang forma mo? Paiba-iba ka. Minsan, bonggang-bongga ang suot mo. Minsan naman, napakasimple ng suot mo. Alam niyo, sabi ng sister, nung ngumiti yung sister, sabi niya, alam mo, Brad, yung pagsusuot ko ng damit, diskartihan ko lang yan, Brad. Sabi nung brother, anong diskarte? Alam mo, Brad, ganito yan. Pag wala akong pera, sinusuot ko yung pinakamaganda kong damit. Pag wala akong pera. Pag may pera ako, Brad, sinisimplihan ko lang, baka kasi may mangutang. Mukhang nakakuha ng ng diskarte si Sister Rhea. Okay, makinig po kayo, Ano lang ang gusto kong sabihin, Kung matindi yung pinagdaraanan natin sa buhay, hindi natin kailangang maghitsurang luging-lugi. Lugi ka na nga sa bigat ng iyong problemang pinagdaraanan, sa hitsura pa naman magpapalugi ka pa. Ayusin ang iyong sarili. Ayusin ang sarili sapagkat ang taong may pananampalataya sa Diyos, hindi natatalo ang kalagayan ng kanyang buhay. Mga pinagdaraanan apo. The next letter sa ating Panginoon, ay ito po, letter C. Okay? Faith in the bosom of furnace, we are going to use our covenant to God. Alam nyo, kaya malakas din ang loob nitong tatlong ito kasi may covenant sa bayang Israel ang Diyos na ano po ang gagawin ni Yahweh? Ililigtas ni Yahweh, ipagtatanggol ni Yahweh, hindi niya pababayaan ang kanyang sariling bayan. Kahit na ang bayan niya ay alipinin ng kung sino man
Si Yahweh ay gagawa ng paraan mula kay Abraham, kay Moses, at hanggang sumusunod, ang covenant ni Yahweh ay mananatili sa kanila. Kaya pansinin natin, hanggang ngayon, ang bayang Israel, hindi pinababayaan ni Yahweh. Diba? Maliit na bayan, maliit na bansa, pero ang protection ni Yahweh ay naroon pa rin. Covenant kay Yahweh. Are you still listening? Iba pag may kasunduan sa Diyos. Oh, Brad, hindi ako Israelita. What is the covenant? What is my covenant, Brad, to God? What is the covenant of God to me as a Filipino? You know, my dear brothers and sisters, hinahanap ko po ino, pero si Yahweh, may pangkalahatan siyang covenant para sa ating lahat. Nakikinig po kayo? It's either nasa Israel, you are Israelites, you are Jews, you are belong to this covenant. And we, as believers of Christ, and we believe in the God of Israel, this covenant is for all. Ha? Alam niyo kung ano yung isang covenant na yon para sa lahat? Ito po. Malakay chapter 3 verse 10. It is for all. Addressed to all. Isang covenant mula kay Yahweh. Sabi diyan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ginawa kong red yung ilang mga sulat dyan eh. Covenant. And this is our covenant to God. Nakikinig po kayo. Amen. Kapag ginawa natin ito, anong sabi dyan? I will not throw and see if I will not throw open. Pag hindi ko buksan ang durungawan ng langit. Pero sa English po nakalagay ay floodgates. Pag sinabing flood po ay baha, di po ba ano ho? Ha? Bubuksan niya yung gate para yung baha ay paagusin, mga kapatid. Gusto niyong mabahaan, mga kapatid? Ha? Pag tubig, nakakatakot yan. Pero sigurado ako, pag ginawa natin yung covenant na yan, at binuksan ni Yahweh yung daraanan ng baha, naku, napakasarap niyan, mga kapatid. Babahain tayo ng pagpapala mula sa ating Diyos. And pour out so much blessing. At ang ibang gamit dyan is ipaparanas ng Diyos ang ulan, the rain of blessings. The Lord will open the floodgates of heaven and the rain of blessing to His people. Babahain ng pagpapala at uulan ng pagpapala para sa lahat ng makikipag-covenant kay Yahweh. Alam nyo, pag ginagawa ko yan, lumuluwag ang aking kalooban. Sapagkat kahit papaano, nakakatupad ako sa aking covenant sa Diyos. Amen. Oo. Covenant mo sa Diyos na ikaw ay maglingkod, magserbisyo. Covenant mo sa Lord na ikaw ay umawit. Oo, covenant mo sa Diyos na ikaw ay sumamba sa Kanya. Amen. But, ano ang bagay na covenant mo sa Diyos na pahirap bitawan? Na ibibigay mo kay Yahweh for the sake ng inyong covenant sa isa't isa. And one of these things na mahirap bitawan ay ang ating pong tithes. Who among you here are faithful to his or her covenant to God? Amen. Dapat ba tayo sa ating pagkakaloob ng ating
covenant sa ating Diyos, which is yung ating tithes. Amen. Yan. O I encourage you mga kapatid, gawin po natin yan. Ulitin ko. Pag ako po naibigay ko na yung aking tithes, napakaluwag ng aking kalooban. Lagi ko pong pinangahawakan talaga yun eh. Lord, alam ko kahit malayo ako sa aking pamilya, hindi mo po iniiwan ng aking pamilya. Alam ko laging safe ang aking buong pamilya sapagkat ako po ay tumupad sa aking covenant sa iyo. Panginoon, pinangahawakan kahit saan po ako makarating, naniniwala ako na ako po ay iyong ililigtas because I am faithful with my covenant to you. Kaya minsan, nanghihina ang ating kalooban kung tayo'y nakatitiyak na iingatan ng Diyos sapagkat may mga covenant tayong hindi natutupad. Nakikinig po kayo? At yung mga bagay na hindi natin natutupad, yun ang nakapagpapahina, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa sarili mo, tutuparin ko na ang covenant ko sa Diyos. Pumalakpak ang lahat ng mga tutupad na. Okay ha? Diba? Kasunduan natin yan eh. Pag po tayo ay nakipagkasundo, di ba? Maganda yung kasunduan natin, ay kahit sa tao mga kapatid eh. Di ba? Kapag maganda yung usapan ninyo ng tao sa ating Panginoon, tapos kilala mo yung tao na yon na talagang totoo siya pag nagsalita, ay mga kapatid ko sa ating Panginoon, talagang mabibigyan ka ng lakas ng loob eh. Halimbawa, mga kapatid ko sa ating Panginoon, di ba? Merong nangutang sa iyo. Halimbawa, balik tayo sa nangutang. May nangutang sa iyo. No? At nangako siya na siya ay magbabayad. Nakikinig kayo? May nangutang sa iyo, nangako na magbabayad. Sa ganitong araw siya magbabayad. Alam niyo mga kapatid ko sa ating Panginoon, nabibigyan ka ng lakas ng loob dahil may usapan kayong dalawa. Pero kung wala kayong usapan, medyo alanganin ka doon. Kasi hindi mo alam kung kailan niya maaalala yon. At kung maalala naman niya at hindi siya sanay magbayad, wala ka pa rin confidence doon. Kasi sanay lang mangutang, hindi sanay magbayad. Hindi ka pa rin sigurado, no? Hindi ka nakatitiyak. Pero kapag kay Yahweh, tayo ay nakipagkasundo, tapat si Yahweh El Shaddai at maniwala tayong hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. And the last one, na letter na atin pong sa ating pinagnilayan is yung letter E. Yan. Sa furnace ay letter E. In times of we are in the bosom of furnace, letter number 6 or letter E is use your energy wisely. Use your energy wisely. Okay ha? Yan. Sa panahon daw ba sa ating Panginoon na mabigat ang ating pinagdaraanan, sa tingin natin parang nasa gitna tayo ng apoy, gamitin natin ang enerhiya natin sa tama. Are you still listening? Ang laki na nga ng problema mo kung ano-ano pang pinagagagawa mo. Di ba? Ganon minsan. Di ba? Ang laki ng problema mo sa pamilya mo. Anong ginagawa minsan? Punta ka pa sa mga inuman, sa mga lasingan, sa mga kung ano-anong mga pinagagagastusan, kung ano-anong mga para mag-enjoy ka sa sarili mo sa ating Panginoon. Nasasayang ang enerhiya. Ang laki na nga ng problema mo sa ating Panginoon, ang dami ng kulang sa buhay mo. Kung ano-ano pa ang pinagagagawa natin kung minsan. Kaya sa halip na maayos yung ating matinding problema sa ating pong buhay, minsan mas lalo pang lumalala. Are you still listening? Hindi na nga kayo magkasundo ng asawa mo, inaaway mo pa siya. Sayang ang enerhiya. Tama? Kaya si Brother Rico napakabait. Diba? Napakabait. Sapagkat
nakakatakot awayin si Sister Janet, Brother Rico. Konting enerhiya lang ang gagamitin, delikado ka. Di ba? Di ba? Sa tingin mo nga, nasa gitna ka na ng apoy. Ang tindi na ng apoy na iyong kinalalagyan. Ano pa ang ginagawa natin? Minsan puro pa tayo mga, di ba, kung ano-ano pang mga extracurricular na hindi naman makakatulong sa pagresolba ng iyong matinding problema. Di ba? Minsan ganun eh. Kapag ang tindi ng ating suliranin, minsan umiinit ng todo yung ulo natin. Inaaway mo yung kapitbahay mo, inaaway mo yung kapatid mo, inaaway mo kung sino-sinong kinakaaway mo kasi ang init ng ulo mo. Nasasayang ang enerhiya. Sa halip na mag-isip ka ng tama na kung ano ang magandang gawin sa oras ng iyong problema, kung sino-sino pa ang pinag-aaway mo, lumalaki pa ang gulo, nadadagdagan pa ang problema mo. Di ba? O, ayan, punta tayo sa ating verse. O, tingnan niyo, sabi ni San Pablo, ang galing ni St. Paul eh. Sabi ni St. Paul, sa Philippians chapter 4 verse 13, ano sabi ni St. Paul? I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Oh, ang buhay ni St. Paul, masalimuot din. Ang dami niyang suliranin. Oh, yeah. Anong buhay ni St. Paul? Ay simple lang naman, ikinulong lang naman ng ilang beses, hinagupit ng ilang beses sa ating Panginoon, hanggang siya lang naman ay pinako sa krus ng, pinako sa krus ba? Siya naman ay pinugutan ng ulo. Sabi ng mga nag-aral kung bakit siya namatay. Simple lang naman ang buhay po niya. Ganun lang naman katindi. Pero anong sabi ni St. Paul? Nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ni Kristo. Use your energy wisely. Kaya kay St. Paul, hindi nasasayang. Hindi nasayang ang kanyang enerhiya. Ginamit niya ito sa tamang direksyon ng kanyang buhay. Are you still listening po? Amen. Ulitin ko ha. Pag sa gitna ng matindi pong nasa apoy tayo ng mga suliranin sa buhay, huwag tayong magsayang ng enerhiya. Yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po sila nagsayang ng anumang meron sila, kundi ginamit nila iyon para sila po ay magtagumpay. Kaya nawa, ganun din tayong lahat. Amen? Kung ano ang goal, kung ano ang gusto nating marating, doon natin gamitin ang enerhiya. Huwag kung saan. Okay? So now, in the midst of, or in the bosom of furnace, ano ang gagawin natin? Letter F, use your faith. Second, use your upward faith. Dapat hindi pababa, kundi paakyat ang pananampalataya. Use your rapport. Use your nameless. Use your appeal. Use your covenant. And the last one is use your energy wisely. So tandaan natin yan sa tuwi-tuwi na kapag sa pakiramdam natin parang nasa gitna tayo ng apoy, tulad ng tatlo, yan ang ating gamitin. Amen po? Yan. So tandaan natin yon para ma-recall sa atin pong isipan. And at this moment, I invite you to just upo lang po kayo. And panindigan natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Sa panahon na mabigat ang ating pinagdaraanan, tulad sa panahon ngayon, sa mga panahon na parang sa pakiramdam natin, nasa gitna tayo ng pugon. Napakainit. Ang tinding suliranin. Hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. Use your faith. Gamitin natin ang lahat
ng ating napag-usapan. Para tulad sa 3, makita ni Yahweh ang ating kalagayan na tayo ay kanyang iligtas. Alam kong alam ng Diyos ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Alam kong alam ng Diyos ang lahat. Ang gusto lang ng Diyos, tulad ng 3 lingkod niya, manindigan tayo. Ano sabi sa ating binasa? O bago pa man, ano sabi doon? Kahit kami ihagis mo sa pugon, naniniwala kami, iingatan kami ng aming Diyos. At kung hindi man kami iligtas, ang gusto nilang sabihin, kay Yahweh pa rin kami. Kay Yahweh pa rin kami. Anong gusto nilang sabihin? Ano man ang mangyari, maninindigan sila kay Yahweh. Nawa ganun din tayong lahat. Manindigan tayo sa ating Diyos. Habang kayo po ay nakaupo, kung kayo ay merong prayer request, ilagay niyo po sa inyong dibdib. At panindigan natin. At panindigan natin na tayo magdesisyon. Kay Yahweh lang tayo magtitiwala habang panahon. Kay Kristo lang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Tagumpay ay sasabihin ko. Aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Sabihin natin sa Panginoon, kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Minsan pa, sabihin natin, kay Kristo lang, tiwala ko. Kamatayan ay kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Aming Diyos, tulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, pinanindigan nila
na kahit ano man ang mangyari, sila ay maniniwala pa rin sa iyo. And at this moment, Heavenly Father, yan din ang aming gustong sabihin. Sa iyo lang kami, O Jesus. Ang aming lakas, ang aming pag-asa, ay tanging sa iyo namin inilalagay at inilagagag. Sapagkat aminado kaming wala kaming magagawa kung hindi ka po namin kasama. Kaya nga aking mga kapatid, sa lugar po ng Umalquain, kahit ang aking kasamang disipulo, si Brother Jess, yan din po ang aming sasabihin. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang siyang makatutulong. Ikaw ang siyang makapagkakaloob sa amin at makatutugon sa aming pangangailangan. Pagpalain mo ang hapong ito, pagpalain mo ang aking mga kapatid, pagpalain mo ang aking mga kapatid, sina Brother Rico, Sister Janet, Lord, ang kasama nilang mga choir. Pagpalain mo po ang coordinator sa Umalquain, ganoon din ang assistant secretary. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo si Brother Jess, Panginoon, na kasama namin ngayon. I-bless mo ang kanyang buhay sa kanyang misyon sa lugar po ng Manila. Patuloy mo pong ingatan ang aking kapatid na ito. Ganon din, Panginoong Jesus, aming inaangkin, lahat po ng tumugon sa iyong panawagan. Nawa po'y naging pagpapala ang iyong salita para sa bawat isa. Ganon din po ang kasabay namin at nakisabay sa amin sa Facebook Live. Lord, I pray to bless them. I pray to bless them. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Heavenly Father, I declare this afternoon, lahat ng may karamdaman at kung may nararamdaman man sa katawan, ay iyon ang pinagagaling sa mga oras na ito. Lahat nga ng ang tingin sa sarili ay nasa gitna siya ng pugon, matinding apoy, matinding alab, matinding init ng apoy. Heavenly Father, ikaw ang aming tagapagligtas sapagkat kasama ka namin. And I declare once again, ngayong hapong ito, lahat kami ay answered prayer na. Lahat kami ay answered prayer na. Lahat kami ay answered prayer na. And I pray, Lord, naganapin mo ang iyong covenant sa bawat isa sa amin. Sa sandali na kami po ay magbigay ng aming ikapo, ng aming tithes sa iyo. Mga love offerings, Panginoon. Lord, buksan mo ang durungawan ng langit. Ibuhos mo, Panginoon, ang ulan ng pagpapala, ang baha ng pagpapala sa buhay ng iyong mga lingkod. At naniniwala ako kahit sa Umalquain, hindi magkukulang ang iyong gawain. Hindi magkukulang ang iyong mga lingkod. Sapat na biyaya ang iyong ipagkakaloob para sa bawat isa. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, everybody say Amen. Everybody say Amen. Amen. Let us give thanks with a grateful